mga kababayan nating waray, maupay nga gabi. At sa mga kababayan natin malabo kausap, magandang tanghali sa inyo lahat. Ako po si Corina K. Ganches para sa Rated KKK. Handa na ba ako? Ipinanganak si Charlene Santos San Pedro noong Abril 5, 1999 sa Pulilan, Bulacan. Ang kanyang mga magulang ay sina Hector, isang negosyante, at si Maylene. Mayroon siyang dalawang kapatid na lalaki, sina Jeremy at Clark. Nag-aral siya sa Dear Jesus Montessori School noong kindergarten at sa College of Our Lady of Mercy of Pulilan noong high school. Noong 2004, sumali si Charlene sa Star Circle Quest Kids Edition ng ABS-CBN kung saan siya ay naging first runner-up. Dahil dito, naging bahagi siya ng Star Magic at nagsimulang magpakita sa mga palabas tulad ng Kristala at Gawin Bulilit. Sa Gawin Bulilit, naging regular cast member siya mula 2005 hanggang 2011. Matapos ang Gawin Bulilit, lumabas si Charlene sa iba't ibang teleserye at pelikula. Kabilang dito ang Mga Anghel na Walang Langit bilang Gigi, Kalya Lily bilang Kalya at Lily, Love You bilang Shirley Bernardo, Princess Sarah bilang Sarah Crew, Must Be Love bilang Lavinia, Unconditional bilang Agnes, at 10 Little Mistresses bilang Munyang. Nagsimula si Charlene sa musika noong 2016 nang maglabas siya ng cover ng kantang Paraan ng Mayonnaise. Noong 2017, inilabas niya ang kanyang pangalawang single na Stars and Caramel Bars. Noong 2021, naging bahagi siya ng Yellow Room Music at inilabas ang kanyang single na Running noong 2022. Noong pandemya, nagsimula si Charlene sa live streaming bilang isang paraan upang kumita. Sa ngayon, isa na siyang kilalang gaming streamer lalo na sa Call of Duty Mobile. Noong 2022, sumali siya sa Tier 1 Entertainment, isang esports at gaming agency na pinamumunuan ni Elodia Gosengfiao. Sa kabila ng abalang karera, nagsikap si Charlene na tapusin ang kanyang pag-aaral. Noong 2022, nagtapos siya ng Bachelor of Arts in Psychology mula sa AMA University Online Education at nakatanggap ng Model Student Award dahil sa kanyang mahusay na pagganap sa akademya at professional na buhay. Pinili ni Charlene ang kursong psychology dahil sa kanyang interes sa pag-aaral ng pag-uugali ng tao, lalo na sa aspeto ng mental health. Ayon sa kanya, ang kursong ito ay nagbibigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa mga tao at sa kanilang mga karanasan. Kilalang kilala si Charlene sa kanyang pagiging totoo sa sarili at kanyang estilo na hindi sumusunod sa tradisyonal na pamantayan. Sa kanyang pakikilahok sa Vans Philippines #ThisIsOffTheWall campaign, ipinakita niya ang kanyang pagiging malikhain at pagpapahalaga sa pagiging otentiko. Bilang bahagi ng kanyang thesis sa kolehiyo noon, isinagawa ni Charlene ang isang phenomenological study na pinamagatang In the Limelight, a phenomenological study on the social media bashing experience to the emotional health of selected public figures. Ang kanyang pananaliksik ay naglalayong ipakita ang epekto ng online bashing sa emosyonal na kalusugan ng mga kilalang tao. Aktibo si Charlene sa social media kung saan ibinabahagi niya ang kanyang mga karanasan, opinyon at mga proyekto. Bilang isang public figure, ginagamit niya ang kanyang platform upang magbigay inspirasyon at magbahagi ng mga mensahe ng positibo at pagiging totoo sa sarili. Si Charlene San Pedro ay isang halimbawa ng isang kabataang Pilipina na matagumpay na nakapagsanib ng kanyang karera sa showbiz, musika, edukasyon at personal na interes. Sa kanyang patuloy na pag-unlad, siya ay nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataan na magsikap at maging tapat sa kanilang sarili. Si Charlene San Pedro, tulad ng maraming kilalang personalidad, ay nakaranas ng ilang kontrobersiya sa kanyang buhay. Noong 2019, inakusahan ni Alexa Ilacad si Charlene ng pambubuli at pagiging bahagi ng pangkat na nagtatarget sa kanya matapos ang kanyang paghihiwalay kay Nash Aguas. Ayon kay Alexa, siya ay nasaktan at nagulat nang makita niyang siya ay pinagtutulungan ng mga dating kaibigan, kabilang si Charlene. Sinabi pa ni Alexa na si Nash ang nag-utos kay Charlene na gawin ito. Sa kanyang panig, itinanggi ni Charlene ang mga paratang na ito. Ayon pa sa kanya, hindi siya nambubuli dahil ang kanyang kapatid ay naging biktima ng bullying. Sinabi rin niyang siya ay nagbigay ng suporta kay Nash bilang kaibigan sa oras ng kanyang kalungkutan. Dagdag pa niya, siya ay nagtataka kung bakit hindi siya nilapitan ni Alexa upang linawin ang mga issue.
para naman po sa akin, parang kung she really thought we were friends, sana lumapit po siya sa akin. Sana clear niya po sa akin yun. I approached her many times, pero parang hindi po siya ready to make amends. Tapos parang, ang alam ko, kaya siya nagtatampo sa akin kasi lagi kong kasama si Nash, kausap ko lagi si Nash. Kasi nung nangyari nung naghiwalay sila, si Nash po ay laging tumatawag po sa akin. Nasabi niya na rin naman sa interview niya. Noong Abril 2025, isang video ang kumalat kung saan makikita si Charlene na tumanggi sa hiling na selfie ng isang fan sa ABS-CBN Ball. Sa video, sinabi niyang bawal daw na nagbigay impresyon na siya ay may diva attitude. Ang insidente ay nagdulot ng online na kritisismo, lalo na't ang ibang mga kilalang tao ay malayang nagpapakuha ng larawan sa mga tagahanga. Nilinaw ni Charlene na siya ay sumusunod lamang sa mga patakaran ng event at hindi siya ang nagtakda ng mga ito. Ayon pa sa kanya, hindi siya nagmamadali ng atensyon at nagpapasalamat sa mga tagahanga na nagdepensa sa kanya. Bagamat nakaranas siya ng kontrobersiya, ipinakita ni Charlene ang kanyang pagiging matatag at profesional sa pagharap sa mga ito. Ang kanyang mga aksyon at pahayag ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa kanyang karera at sa kanyang mga tagahanga. Hanggang Hunyo 2025, si Charlene San Pedro ay abala sa iba't ibang proyekto sa larangan ng showbiz, edukasyon at digital content creation. Bilang bahagi ng Kapamilya Network, muling sumabak si Charlene sa telebisyon sa pamamagitan ng educational na programang Estudyantipid na layuning magturo ng financial literacy sa mga kabataan. Kasama niya rito si Stanley Chi at ang paglabas ay alinsunod sa curriculum ng DepEd para sa Grade 9 Araling Panlipunan. Noong Marso 2025, ipinagdiwang ni Charlene ang pagbili ng kanyang pangarap na sasakyan, ang Toyota Land Cruiser Prado na nagkakahalaga ng 4.8 million pesos. Ayon sa kanya, ang pagbili ay 20 years in the making at ibinahagi niya ang kagalakan sa kanyang TikTok at Instagram. Bilang isang gaming content creator, patuloy na lumalago ang karera ni Charlene sa digital na mundo. Ngayong 2025, naging bahagi siya ng Tier 1 Entertainment, isang kilalang gaming agency sa bansa. Dahil dito, inaasahan ng mas maraming collaborations at proyekto sa gaming at content creation. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, patuloy na pinapahalagahan ni Charlene ang kanyang personal na pagunlad. Ang kanyang mga proyekto at desisyon ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa pagpapabuti ng kanyang sarili at sa pagbibigay inspirasyon sa iba. Si Charlene San Pedro ay patuloy na lumalago at nag-i-evolve bilang isang artista, content creator at inspirasyon sa kabataan. Ang kanyang mga hakbang ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa kanyang karera at sa pagpapabuti ng kanyang sarili. Well, my stupid call saved your life. And if I had to do it again, then parang gagawin ko.